kapatid, continue tayo about sa Sodom at Gomorrah. Tayo ay nasa verse 6. Lumabas si Lot ng bahay para hanapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. 7. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. 8. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo. At bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin tao ito dahil mga bisita ko sila. Dapat ko silang protektahan. 9. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito. Kaya sino ka para makialam sa amin? Umalis ka riyan. Baka mas higit pa ang magawa namin sa iyo kaysa sa kanila. Pagkatapos itinulak si Lot, lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. 10. Pero binuksan ito ng dalawang anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot. Papasok at isinara ang pintuan. 11. Pagkatapos binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Hallelujah. So mga kapatid, nandoon yung pagtatanggol ni Lot sa dalawa niyang bisita. Sinabi niya pa, or ino-offer niya yung kanyang dalawang anak na babae. Huwag nga lang daw galawin ang bisita niya at kailangan niya nga raw itong protektahan. Narinig yun ng dalawang anghel. Ang ginawa ng dalawang anghel, binuksan ang pintuan at hinatak si Lot papasok ng bahay at biglang isinara ang pinto. Ang ginawang kaparusahan ng dalawang anghel na ito para sa mga bata at mga kalalakihan ay binulag nila para hindi na nga raw makita ang pinto. Yon ang nakamit nilang kaparusahan dahil sa kasamaan nila. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon, yung LGBTQ, yun ay kung ano yung mga nangyayari noon na siya rin talagang nangyayari ngayon. Ang hindi pa maganda kasi may mga tao pa na sinusuportahan itong mga gawain ito. Hindi nila alam kung ano yung katotohanan. O hindi natin alam o baka meron na rin nakashare sa kanila na gospel. Subalit, binabaliwala nila kung meron na silang narinig. Sarado yung kanilang mga isipan at kanilang mga puso dahil nandoon nga talaga yung under deception. Nadidisip sila ni Satan. Hindi nila alam na ang kanilang mga kaluluwa ay nanganganib na pwede silang maitapon sa nagbabagang apoy. 12. Sinabi ng dalawang anghel kay Lot, kung may mga anak ka pa o mga manugang na lalaki o mga kamag-anak sa lungsod na ito, isama mo silang lahat at umalis kayo rito. 13. Dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya ipinadala niya kami para lipulin ang lungsod na ito. Hallelujah. So, yun ang magiging kaparusahan ng mga taga-Sodom, Gomorrah dahil na nga sa narinig ng ating Panginoon ang mga daing na sobra na ang kasamaan ng lungsod na ito. Lilipulin ng dalawang anghel. Kaya in-advise niya si Lot na kung meron pa daw siyang mga manugang ay isama na niya upang hindi sila makasama sa mga lilipulin. Ganyan ang mangyayari sa mga LGBTQ na walang pag-surrender at pagsisisi sa ating Panginoong Jesus. Hindi man nila makamit ngayon ang kaparusahan na galing sa ating Panginoong Jesus. Subalit, sa second coming na ating Panginoong Jesus ay wala nang ligtas ang lahat ng tao. Maging tayo. Lahat. Iisa-isahin. At doon na mangyayari ang judgment day ng ating Panginoong Jesus. Dalawa lang ang mapupuntahan, mga kapatid. Pwedeng impyerno or sa nagbabagang apoy o sa heaven na makasama ang ating Panginoong Jesus. At nandoon talaga yung kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Dahil yung mga taong gumagawa ng kabutihan, kagaya ni Lot, inililigtas ng ating Panginoong Jesus. Si Lot pala ay pamangkin ni Abraham. Kaya noong mga araw na yun, kaya niya kinukulit at paulit-ulit na katanungan sa ating Panginoong Jesus na kung meron daw ba natitirang 50 hanggang sa pabawas ng pabawas, na kung ililipulin daw ba o isasabay natin Panginoong Jesus yung mga taong matuwid. Di ba ang sagot ng ating Panginoong Jesus ay hindi niya lilipulin yung mga tao na yun. Kung ilan ang bilang na iyon, alang-alang doon sa taong matuwid. Ganoon kabuti ang ating Panginoong Jesus sa mga tapat, sa mga righteous, sa kanyang panlingin. Iniligtas ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya ikaw kapatid na nanonood, kapag alam na ating Panginoong Jesus na ikaw ay matuwid, lumalakad ka at nananampalataya sa Kanya, ang mga panalangin mo tungkol sa iyong mga kamag-anak o mga anak mo na hindi mo nakakilala sa ating Panginoong Jesus, isusunod yan ng ating Panginoong Jesus. Patuloy ka lang na manalangin, sabihin mo sa ating Panginoon na, My Lord, help my family, my son, my daughter to know you in these last days, that they will connect to the
truly son and daughter of our Lord Jesus Christ. Masyara sila ng gospel, makilala nila ang ating Panginoong Jesus at hipuin ang kanilang mga puso. Amen, mga kapatid. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, magmadali kayong umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. 15. Nang magbubukang liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Sinabi nila, bilisan mo, dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito at umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sa sobrang sama ng mga tao dito. Ganun ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Kapag talagang sobrang sama na ng mga tao. Nasa Revelation yon mga kapatid, na talagang mangyayari yon. Kung babasahin nyo ang Revelation, yung 7 seal, nandoon yung 7 seal, nandoon yung mga kaparusahan na mangyayari ngayong tribulation na darating. 16. Hindi pa sana aalis si Lot, pero dahil naaawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Hallelujah. Grabe ang merciful na ating Panginoon. Hinawakan ng mga anghel ang mga kamay nila at madali silang itinakas doon sa lugar ng sulong dahil baka maabutan sila ng apoy na lilipol dito sa mga taong ito. Kahit naman ngayon mga kapatid, kapag tayo ay nagdaranas ng kabigatian, kalungkutan, nandiyan ang ating Panginoong Jesus na madamay sa ating lahat. Hinahawakan ng ating mga kamay. Yung peace na nararamdaman sa puso mo. If you have peace, mga kapatid, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo ay mahirap, pero nandoon pa rin yung kapayapaan. That's the Holy Spirit. That's Jesus inside you. He's helping you. He makes you strong. You will feel it inside of your heart that you have peace. Kagaya ko, mga kapatid, hindi madali ang sitwasyon ko. So, nandoon kasi yung deep relationship ko kay Jesus. Every 3 a.m., kung hindi man siya ako magising ng 3 a.m., mga past mga 3:30 o mga past 3, nandoon na yung mag-worship na ako, mag-pray na ako sa ating Panginoong Jesus. Kung hindi man ako mag-pray, puro worship lang ako ng worship. And then, mga 5, bababa na ako niyan, mag-aasikaso na ako ng baon ng aking buso. Pagbalik ko niyan, mga kapatid, nandoon na naman yung time ko, na naman ako, spend time na naman ako with our Lord Jesus Christ. Ang ginagawa ko, magpapasounds ako ng worship song, sabayan ko yung worship song na yun, kahit mga isang oras, spend time ako ulit sa Kanya. Kung hindi man ako umabot ng isang oras, basta ako nakapag-worship ulit, mga 3 songs, after ng 3 songs, magpapray na ulit ako sa ating Panginoong Jesus. And then, after that, ando na, babasa na ako ng kanyang mga scriptures na mga salita, pamisahin na ating Panginoong Jesus. Kaya, natatapos ako mga kapatid, hindi na ako nag-breakfast, nag-skip ako ng 1 meal. Kapag talagang hindi ko na kaya at ako talagang gutom na, nandun nakaramdam ng gutom, magpapaalam ako sa ating Panginoong Jesus, nakakain muna ako. Kasi yun ang sabi ko sa kanya, before ako, Lord, bago ko pakainin ng flesh ko, gusto ko muna mag-spend ng time sa'yo, gusto ko muna makapagbasa ng mensahe mo, kasi unahin ko muna na mabusog ang spiritual ko kaysa sa yung flesh ko. Kaya, hinuhuli ko ang pagkain, nakakain ako niyan mga kapatid, mga 11 na, lunchtime na talaga, kung hindi man 11, mga 10. Ang pinakamatagal ko ng kain is mga 1. Yun na yung pinakamatagal kong kain kapag ako ay nandun talaga yung fire ko, na nandun yung spend time ko kay Jesus. Pero madalas, lunch na ako talaga kumakain. Kasi nagbabasa pa nga ako ng Bible. After naman magbasa ng Bible, pray ulit. Yun ang routine ko, mga kapatid. Pag ganun ako mag-spend ng time sa ating Panginoong Jesus. Andun talaga yung relationship ko sa ating Panginoong Jesus. Kaya kahit mahirap, hindi madali mga kapatid ang mag-follow sa ating Panginoong Jesus. Pero dahil nga sa binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoong Jesus, dapat kayanin natin kasi nasa end times na tayo. Hindi pwedeng mawala tayo sa connection sa ating Panginoong Jesus. Kaya palaging busugin natin ang ating sarili spiritual. Dahil yun ang pinakamahalaga ngayong end times upang makayanan natin ang mga darating ng mga tribulations. Hindi tayo pababayaan ang ating Panginoong Jesus. Nasa Revelation yun, na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak, ang kanyang mga chosen, ang kanyang mga anak na totoong nananampalataya sa Kanya. Kumbaga is nandun yung favor para sa mga chosen, para sa mga pinili niya, para sa mga tapat na nananampalataya sa Kanya. Kaya ikaw kapatid, kung wala ka pang relationship sa ating Panginoong Jesus, go back to God. Ask forgiveness. You repent, brothers and sisters. Yan ang napaka-importante ngayong end times. Sabi ko sa inyo,
napakahalaga na meron tayong relationship sa ating Panginoong Jesus. At kapag ka meron kang deep relationship sa ating Panginoong Jesus, kapag ka nandoon na palagi mo siyang kinakausap, ano man ang inyong mga panalangin, mga kapatid, di rin ganyan ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka rin manghihinayang na pinalo mo ang ating Panginoong Jesus. Lalong hindi ka manghihinayang na kahit sa kabila ng struggles mo, kahit ng hirap ng sitwasyon mo, ay nandoon pa rin ang faith mo. Nag-worship ka, nananalangin ka, nag-hope ka pa rin sa ating Panginoong Jesus. Hindi sayang yan, mga kapatid. Dahil ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, hindi ko makakayanan ng lahat ng mga trial sa aking buhay kung wala ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya lang ako nakakapit. Siya lang ang pinaka-hope ko. Sa Kanya lang ako patuloy na umaasa. Kaya, I encourage you everyone, brothers and sisters, na lumapit kayo sa ating Panginoong Jesus. Ang tanging hiling ng ating Panginoon ay repent. Repent lang kayo, mga kapatid. Huwag kayo magpapadisig kay Satan. Kasi ang tanging makakatulong sa inyo ngayon in the last days, then, nabanggit ko pa, di ba, na paparating na ang tribulation. Ayon sa prophecy ni Prophet Perez hindi. Kaya mas lalong kailangan natin ng ating Panginoon Jesus. Basa kayo ng Bible. Kasi dito nyo lang talaga malalaman ang buong katotohanan. The truth will set you free, mga kapatid. Spend time. Spend more time to our Lord Jesus Christ. Dahil kapag tapat ka sa ating Panginoong Jesus at nandoon yung puso mo sa ating Panginoong Jesus, ililigtas ka niya, tutulungan ka niya, bibigyan ka niya ng kalakasan. At nandoon, i-bless ka ng ating Panginoong Jesus. Dahil alam niya, nandiyan kayo, tapat ka sa Kanya. At kung patuloy kang umaasa, hindi ka niya pababayaan. The Bible says, di ba, sabi sa Bible, kung ang mga ibon nga, hindi nga niya pinababayaan. Tayo pa kaya mga anak niya raw, hindi niya rin pababayaan. Magpo-provide ang Panginoong Jesus. Siguro, iba sa inyo nahihirapan, kasi nasanay na kayo palagi may hawak nasanay na kayo yung kontrolin nyo yung, kumbaga is, ganito yung nasanay na kayo ng ganito ang malaki yung hawak na pera. Sa Panginoong Jesus, kapag pinalo mo siya, tuturuan ka niya ng lesson. Matututo ka talaga sa ating Panginoong Jesus. Na kahit na walang-wala ka na saig ka na, doon i-check or titingnan ng ating Panginoong Jesus. Na kahit saig ka na, kung patuloy ka pa rin mananampalataya sa Kanya, i-worship mo siya,